So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so yan, nandito ulit tayo sa GH. At syempre, sumaglit muna tayo mag-vlog. At ang topic nga natin, or ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng isang napakalupit na mid-range smartphone na lumabas ngayong 2024. Syempre, ang Tecno Pova 6 Pro. Maganda kaya ito? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan na mga J-Vlog, lumabas na po ang Tecno Pova 6 Pro, isa sa pinakamagandang mid-range smartphone na nakita ko ngayon 2024. Alam nyo naman ang Pova, focus yan for gaming. So more on gaming side talaga ang Tecno Pova 6 Pro. At yon, medyo nakakalungkot. May nalungkot din akong side nito, which is yung chipset niya, dahil walang ganun ka-upgrade compare sa kanyang predecessor. Same lang sila ng Tecno Pova 5 Pro na merong MediaTek Dimensity 6080 na chipset. Pero yun nga, ang major upgrade ng Tecno Pova 6 Pro is 12GB of RAM na siya compare sa Tecno Pova 5 Pro na 8GB of RAM. Same lang na 256GB. Pero yon, bago natin yan unbox. So ang SRP pala ng Tecno Pova 6 Pro is 11,999 pesos or almost 12,000 pesos. So kaya nasabi ko siyang mid-range smartphone kasi above 10,000 pesos yung kanyang price segment. So more than 10,000 pesos is considered as mid-range smartphone. Below 10,000 is entry level and below 6K is budget smartphones. So yon, ano to, low mid-range smartphone to mga J-Vlog. 12GB of RAM na, napakasulit. And ang nangyari kasi sa Tecno Pova 6 Pro na purchase natin is binili ko to ng second hand sa Green Hills. Di ako bumili ng brand new. Good as nyo siya, may resibo. So okay naman ang na-purchase natin kasi complete with box. So bibigay ko sa inyo yung complete unboxing experience of course ng Tecno Pova 6 Pro. And abangan nyo yung full review natin sa smartphone na yan and yung ating game test, kasi syempre focus yan is game test. So kung interesado rin kayo sa Tecno Pova 6 Pro, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nyan sa description box. So yun mga J-Vlog, samahan nyo ko yung unbox itong Tecno Pova 6 Pro. So start na natin unbox itong Tecno Pova 6 Pro 5G. So quick reminder nga lang na ito ay na-purchase ko sa Green Hills ng second hand, kaya medyo may kulang-kulang na rin siya when it comes sa packaging niya or sa loob ng box. So gusto ko lang magkaroon ng unboxing experience of course dito sa ating YouTube video or sa ating channel. So ito yung box ng Tecno Pova 6 Pro. So ito yung Firelight 84 edition. Ito yung sleeve niya. So di ko kilala kung sinong character to. Firelight 84 yan. 12GB of RAM na ang physical RAM na itong smartphone na to. Tapos up to 12GB of extended. So 12, ito lang focusan nyo mga J-Vlog, yung RAM na physical. 24GB up to lang yan, pero ang pinaka-importante pa rin while playing games is yung 12GB of RAM. 256GB ang internal storage na itong Tecno Pova 6 Pro. Ganda yung sleeve nya, Firelight 84 edition. Ayan yung likod, may gray rin pala to. So ito yung color green natin yung binili natin. So 6,000 mAh battery, 70W ultra charge, Dolby Atmos pa, at meron siyang IR blaster. So yung itsura ng smartphone. Ito sa gilid, meron tayong Dynamic Light Mini LED effect, MediaTek Dimensity 6080 5G gaming processor, 6.78 inches Full HD Plus AMOLED display. So check na natin, tanggalin natin yung sleeve nya. Ito yung itsura talaga ng box, Tecno Pova 6 Pro. Okay, so almost 12K ang SRP na ito. So ito yung ating smartphone. Ayan siya, 70 watts, 6,000. Ayan yung mga specs, check nyo na lang, mamaya explore pa natin yan. So wala na dito yung sticker. So may sticker kasi ito ng Pova 6 Pro Divine Edition, and napansin ko wala rin dito yung jelly case nya. So ewan ko nasaan. Quick reminder lang, pre-love to ha. So, pinurchase ko lang siya with box. So meron tayong warranty, 13 months of total warranty. Ayan. Meron tayo ditong power brick. Ito yung 70 watts na power brick ng Tecno. Ang maganda dito mga J-Vlog, mid-range smartphone pero present si paring earphone. And of course, ito yung kanyang charging cable na Type-C. So, nakagoma na. Ayan. So, okay pa naman. Yun lang naman yung wala, yung jelly case and yung sticker niya.
Pero all in all, makinis pa naman yung unit na na-purchase natin sa GH second hand na Tecnopova 6 Pro. Ayan. Siyempre, ayusin natin yung sleeve. Ayan, ito yung color Comet Green ng Tecnopova 6 Pro. May gray pala siya. So, yung design ay parang, ayan, for gaming ang focus talaga. Triple camera setup. Meron tayong Tecno logo dyan. Glossy siya. Frame and back. Okay, maganda naman. Hindi ko nga lang nakita yung itsura ng jelly case nito. So, baka transparent. I don't know. Comment down below. So, nandito yung ating triple camera. Parang iPhone yung style din. Meron tayong power button na maganda rin dito. Good news. Ano na siya, in-display fingerprint scanner. Kaya ganito na yung button niya. Hindi na siya lubog. So, ganito yung power button and yung volume rocker. So, ito nga, mayroon siyang IR blaster for mga remotes. Secondary speaker grills at yung microphone. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at yung primary speaker. Open na natin si Tecnopova 6 Pro. Ayan, Tecno powered by Android. So ito na yung unit na open na natin. Syempre ang maganda nga dito is AMOLED display na to for more sharpness ng display. Napakaganda ng color accuracy. Syempre maganda rin dito, support niya ang 120Hz screen refresh rate. So tingnan muna natin yung specs. So ayan, Dimensity 6080, triple camera, 32 megapixel front, 6000 mAh battery, Full HD 1080p, extended RAM up to 12, Android 14 na siya mga J-Vlog. So display is meron tayong support sa 120Hz screen refresh rate for smoother animation. Ayan, napaka-smooth, di ba? So, all in all, maganda yung display na itong Tecnopova 6 Pro 5G. It comes sa weight, lightweight naman to. Kaya very comfortable na maglaro dito sa smartphone na to. So, tingnan natin, charging nga natin siya. Kasi itong 120 watts to yung nandito yung charger ko. Ayan. So, ito yung sinasabi nilang umiilaw mga J-Vlog. Ayan. O, di ba? Pogi. Pag tina-charge yung smartphone nyo, umiilaw yan. Ito pa. Panis. Ganda rin. May ganyang effect si Tecno. Si Tecnopova 6 Pro ay meron triple rear camera. Yung main camera niya is 108 megapixels, f1.9 aperture. Support niyan 2K video recording. Pagdating naman sa front cam, meron tayong 32 megapixels at support din ng 2K video recording. Sa screen naman, si Tecnopova 6 Pro 5G ay meron 6.78 inches AMOLED display na mayroong resolution na Full HD Plus 1080 by 2436 pixels na meron 393 pixels per inch. Support niyang 120Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, Android 13 siya with iOS 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Dimensity 6080. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed up to 2.4 GHz and sa GPU naka-Mali G57 MC2 siya. Meron nga siyang 12GB of RAM and 256GB of internal storage. At pagdating naman sa battery, meron tayong 6,000 mAh non-removable battery na support ang 70W fast charging. So next on mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga first impressions ko dito sa Tecnopova 6 Pro. Number 1 sa kanyang display. Maganda yung display nito dahil ang pinaka the best na napansin ko is AMOLED display na ang Tecnopova 6 Pro. Tapos malaki pang screen size na almost 6.8 inches, 120Hz screen refresh rate. So syempre pag maglalaro kayo sa isang smartphone, dapat, 'di ba, pag sinabing gaming smartphone, dapat
maganda rin ang display na provide naman yan ng ating smartphone for today, the Tecno Pova 6 Pro. So sa mga hindi nakakalam, ang AMOLED display ay malaking tulong yan when it comes sa gaming. Nakaka-enhance yan ng mga graphics na nilalaro nyo dahil super vibrant, very detailed, very sharp ang AMOLED display. So pagdating sa display, approve na approve sa akin yan. Number 2, of course, sa RAM at ROM. Nakakatuwa sa low mid-range smartphone na specification niya. 12GB of RAM nang in-offer ng Tecno Pova 6 Pro, na usually marami pa rin na 8GB of RAM ang in-offer. Pero dito ngayon is consider na sa 2024 ang pinaka talaga the best na RAM, lalo na sa mid-range segment is 12GB of RAM na. Siyempre, yung 8GB kasi usually nakikita na rin natin yan sa mga budget smartphone, di ba? Napakalupit. Kaya yung mga mid-range, kailangan nila mag-level up. Kaya yung iba, 12GB ang ino-offer na RAM, na magandang balita na nakikita natin dito sa Tecno Pova 6 Pro. 256GB, I think yan ang pinaka-minimum when it comes sa mid-range smartphones. Pero marami na rin nag-offer ng 512GB, di ba? So hopefully, di ba, meron next release na itong Tecno Pova series na ito na 512GB naman ang offer na storage. Pero 256, not bad. Hindi ako magreklamo dyan. Napakadami nyo na po malalagay, of course, sa ganyan storage. Number 3, sa design ng Tecno Pova 6 Pro. Nakakatuwa yung design na ito, mga J-Vlog. Siyempre, alam nyo naman ng mga Pova series. Yun nga, focus na is gaming. So, ito yung Farlight 84 edition. Napakaganda ng box. May libreng sticker. At yung likod ng Tecno Pova 6 Pro, makikita nyo ano talaga siya, for gaming talaga. Nakadesign siya for gaming. Very maganda yung design and aesthetics niya. At ang maganda doon, pag chinarge yung Tecno Pova 6 Pro, iilaw yung likod niyan na parang very futuristic, kumbaga yung banda sa camera module. So when it comes sa design, all good naman yan para sa akin. At ang pinakalas, mga J-Vlog, sa battery and fast charging rate. Guess what? Ang battery nito ay merong whopping na 6,000 mAh battery capacity, and hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil ang fast charging rate niya, mga J-Vlog, is 70 watts fast charging. Syempre naman, kung lalagyan nyo or teternoan nyo to ng napakalaking storage, ay ng napakalaking battery, ternoan nyo rin of course ng napakatulin na fast charging rate. Yung 6,000 battery na yan, chicken nuggets lang yan when it comes sa 70 watt fast charging brick ng Tecno Pova 6 Pro. So yun lang, mga J-Vlog, yung ating first impression and unboxing dito sa Tecno Pova 6 Pro. Napakaganda nitong smartphone ito, first impressions pa lang. Syempre super excited ako ma-review ito and mag-game test para ma-share din sa inyo yung aking experience when using the Tecno Pova 6 Pro. Abangan nyo po yan. At kung interesado kayo dito sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link nyan sa description box.